Matinding perwisyo ang iniwan ng bagyong Paeng sa Luzon, Visayas at Mindanao. Halos 3 linggo mula ng manalasa, ramdam pa rin sa Intan Street, Barangay 155, Bagong Baryo, Caloocan ang epekto ng kalamidad. Isang poste kasi ang tumagilid kasunod ng paghambalos ng bagyo. Nadiskubre ng mga residente na nagkaroon pala ng bitak sa poste, dahilan kaya tumagilid ito at pinangangambahang bumagsak anumang oras. Maraming bahay ang nakapaligid sa poste. Maya't maya rin ang pagdaan ng mga residente at di maiwasang may mga batang naglalaro sa labas ng bahay. Kaya naman labis ang pag-aalala ng mga taga roon sa nakaambang peligro. Opo, ayun yung wire ng kuryente namin. Dahil dito, humingi na sila ng tulong sa i-abante mo para aksyonan ang pinoproblemang poste. Mga bata kasi dito naglalaro ng tuwing hapon. Baka matiyempo mabagsakan. Delikado kasi maraming taong nakatira ho dito. Talaga hong dangerous ang sitwasyon po ito dahil kuryente po. Kung magagawa po nila ng madalian, sana po maasa ako na ma-response nila to. Yes, Kagawad, magandang umaga sa iyo. Anong inaasahang aksyon na gagawin niyo po kaugnay sa reklamo ng mga residente, sir? Sa live program ng Iabante Mo, aming nakapanayam si Kagawad Boy Singgil ng Barangay 155 at sinabing isinanggunin na nila sa Meralco ang problema ng kanilang mga nasasakupan. Pinapalaot naman po natin yung reklamo na sana po matugunan kaagad ng Meralco. Lahat naman po ng kailangan ng Meralco detalye, binigyan na po natin po. Gagawin na po kaagad ng schedule po para maayos na po yung problema po. Kinagabihan dumating ang mga tauhan ng Meralco sa Intan Street para palitan ang nasirang poste. Alas 7 ng gabi sinimula ng paghuhukay at makalipas ang 1 oras ay itinayo na ang bagong poste. Laking pasalamat ng mga residente dahil sa wakas nawala na ang matinding pangamba nila sa peligrong dulot ng nasira at nakahilig na poste. Kasunod ng pag-abante ng tulong at aksyon sa kanilang